So yun, susunod siya at yung flight niya nga mamaya. Ang sabi niya sa akin, kailan ka ba uuwi? Sabi ko, dito na ako titira sa Netherlands. Kung pwede nga lang, magpa-aresto na rin ako sa ICC katapat ng kwarto ni PRRD. Pero seryoso ako dyan, you know. Diba? At least hindi ko na kailangan mag-apply ng kanyang visit. Diba? Kung magkapit-bahay na kami ni PRRD doon. So, parami ng parami yung mga kaibigan na pupunta dito na talagang to show support. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na wala siyang big event, wala siyang organized event na katulad nung 23 na libo-libong pinakita natin yung mga tao. But still you can come to show support, you know, dito sa labas o loob ng, not loob pala, hindi pala pwede pumasok sa loob, sa labas ng ICC at doon sa may detention area. Yun yung mga pinupuntahan ng mga kababayan natin. Welcome naman doon. Anytime yung just to show support. Maganda nga mapuno natin yung kalsada nila. Baka sakaling sabihin nila, ano ba itong mga Pilipinong ito? Diba? Pinuno na yung kalsada dito sa Netherlands. O sige, i-release na nga namin yung former president ninyo. At mukhang mahal na mahal nga ka ng Pilipino. O sige na, i-release na natin. Those are wishful thinking lang. Huwag nyo i-twist yung sinabi ko. Okay, ang dami kasi nagtitwist. But you know, ganun talaga. Ang sabi nila na Maharlika nadulas dahil malapit na lumabas si PRRD. I'm just being optimistic and positive. Okay, na malapit nang lumabas ang Pangulong Duterte. Malay mo, sa 28, lalabas na ang mga brusko nating mga kababayan, ang mga kaparian dahil nagsasalita na. Dahil nasa road na nga tayo to perdition, which is ang sinabi ni Inday Sara doon sa speech niya na napapunta na tayo sa Karimlan. Okay? Hindi pa ba tayo papunta sa Karimlan dyan sa Pilipinas? Ngayon, mga kababayan, nung sinabi ni Inday yan, syempre umaalma itong, itong bangag administration sa pamamagitan ng kanilang vlogger na itinalaga nila na ang tanga talaga, di ba? Abogagang walang alam. Okay? Puro lamang emosyon. Hindi ganyan ang laban sa buhay. Hindi puro emosyon or kasinungalingan. Dahil ang Presidential Communication Office, yan ay extension ng bangag na presidente na magsasabi kung ano ang mabuti at ginagawa ng kanilang pamunuang bangag. Pero nagre-reflect nga na talagang bangag sila the way sila magsasagot-sagot. 'Di ba? Katulad nitong si Castro. Nung tinanong siya ng mga media na anong masasabi mo patungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na road to perdition na nga ang Pilipinas. Ang sabi naman ng dugyot vlogger, tawagan na lang natin siya ng dugyot vlogger, okay? So niya, baka hindi siya nanonood. Hindi daw nanonood si Vice President Sara ng press briefing nila, kaya daw hindi alam ni Inday Sara yung kanilang ginagawa na magaganda sa Pilipinas. At ang sinasabi nito nung dugyot vlogger, turn to undersecretary, okay, na kung maging ang leader daw ay katulad ni Inday Sara, mas parang lulubog daw yung ating bayan natin. Ang tanong ko nga, mga kababayan, kayo yan, ano ba ang ginagawa ng bangag administration? Nasabi ni dugyot vlogger, yung Malacanang, dugyot na abogagang vlogger, na parang alam mo tumutula lagi, na parang si Keso din, tumutula-tula, na ano tayo, no, mga kababayan, eto yung ganito, yung mga, hindi siya sincere, hindi siya coming from the heart and coming from normal na tao pag sumagot. Okay? Kaya wag nyo na ikumpara sa akin yan, malayo yan. Kakain muna siya ng maraming pulburon. Okay? Dahil wala yung paninindigan para sa Pilipino. Ini-echo niya lang yung kabangagan ng kanyang amo. Now, here we go. Ano ang nakikita ninyo na mga proyekto ng bangag para masabi na tayo ay hindi papunta sa kadiliman, sa kahirapan,
or sa karimlan. Kasi yun ang ibig sabihin. Imagine nyo, for the last, ito na lang taon na ito, from January, February, March na tayo ngayon. Ang laman ng kanilang press briefing ay Pangulong Duterte, Inday Sara, and vloggers. Yan ang kanilang achievements ng gobyernong ito. Ang gipitin tayong lahat. Ulitin ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, deadma ang mga vloggers, mga dilawan, pulahan, o kung ano paman. Hindi yan nagkakaroon ng puwang everyday sa mga press briefing, and Spoke Sari Roque can attest to that, na hindi yan vision or mission or intention or goal ng gobyerno ni Pangulong Duterte na pagpapapatulan itong mga vloggers. Alright? Kasi ang inatupag ng Pangulong Duterte kung paano niya paano magkaroon ng peaceful living ang mga Pilipino. Through that war on D. Kung paano gustong tuliin ni PRRD ang mga tax evader katulad ni Lucio Tan, Mylong, Dunkin Donuts, kung ano pa, para ibalik ang pera sa mamamayang Pilipino. Yan ang pinagkabalahan ni Duterte. Kung paano bigyan ng karangyaan na buhay o magandang kalinga ang ating mga men and women in uniform na yung karamihan ay ayaw pa mag-speak up para marinig ang kanilang boses. Ngayon, mga kababayan, okay? Ano ang gagawin? Ano ang mga ginagawa nitong itong Malacanang? Apektado sila. Apektado dahil ang sinasabi ng bangag na administrasyon na inuuna daw ni Inday ang mag-travel dito sa Netherlands. Ang tanong ko sa mga bangag na ito, pumunta ba si Inday dito, si VP Sara, para mag-travel siya, like, business trip or luxury trip? Nakalimutan mo ba, Dugyot, vlogger ng Malacanang, turned undersecretary, ng amo mo, na nag-umikot-ikot sa buong mundo at bit-bit pa ang mga polboronic niyang mga kajaming na sinabi na nakakuha siya ng mga pledges from all over the world kung saan man siya pumunta. Na hanggang ngayon, hindi pa naipapaliwanag, okay? Hindi pa naipapaliwanag kung nasaan na yung mga kung magkano ang nagastos doon sa pag-ikot-ikot ni Bangag sa iba't ibang banig ng mundo, doon sa mga pledges na sinasabi na wala namang pledges dahil wala pong gustong magtiwala, kung meron man kakarampot na ibang lahi na mag-invest sa Pilipinas dahil nagbalikan na ang extortion mismo galing sa gobyerno ni Bangag. Extortion sa airport, extortion sa mga business na, bago magsimula ang mga foreigners or mga investors, ay kumukubra na ang mga tiwaling kaalyado ni Bangag. Alright? Now, gusto natin, Ren John, what do you think about the newly imposed online voting for OFWs in the upcoming national election? I'm anxious that it might be vulnerable to hacking. We talk about that already, palangga actually, with Attorney Glenn Chong. Intention nila yan. Pwede nilang ngang dayain, intention nila yan para dayain ang halalan. But, we'll talk about that later. Maybe I will invite Attorney Glenn Chong para ma-update natin yung ganyang, kasi, napag-usapan na namin even nung mga nakaraan ilang beses. But this time, let's talk about that later with our guest. Okay, sabi ni Shelly, Miss Maharlika, watching from New York po. Wow, thanks for supporting Tatay Digong, praying for his health and justice to bring back home sa Pinas. Salamat rin po, and I'm praying rin for safety sa lahat ng nagta-travel dyan sa Dahig. Godspeed. Thank you, Shelly CMM. Si Ka Iscoela, thank you so much. Ayan ang comment. Thank you so much for all your help. Really need your help at this difficult time. So, I appreciate it so much sa lahat po ng mga palangga ko na nagpapaabot ng help. Thank you very much. Okay. Now, okay. Ngayon, mga kababayan,
So, yan, balik tayo dun sa travel. Si Inday Sara, hindi siya nag-travel dito para magpakyut katulad ni Bangag. Nag-travel siya dito para hindi lang protektahan ang Pangulo Duterte na tatay niya, kundi protektahan ang karapatan ng mamamayang Pilipino dahil sa pagkidnap ni Bangag kay Pangulong Duterte. Ipinagkaanulo ang Pangulong Duterte gamit ang illegal na pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas o kapangyarihan niya para mag-ready ng private plane para isakay o ikidnap ang Pangulong Duterte, pakipag-alyansa niya sa kay Torres sa mga tiwali. Hindi lang ito usapin patungkol kay Pangulong Duterte, ito ay pagpapakita, kaya nandito si Inday Sara to protect all of us, na dapat hindi na ito maulit ang pangkikidnap sa kahit kanino mang Pilipino. Diba? So yun yun. Ngayon, itong mga bangag dyan sa Malacanang, apektado na talaga ang mga walang hiya dahil ang ating mga OFW, by the way, gawin natin itong zero remittance fee sa darating na March 28 sa birthday. Simulan natin sa birthday ng Pangulo hanggang April 4. Kung pwede nga lang, di ba, isang buwan. Okay? O buong taon. Kaso lang, yung mga kapamilya nyo doon, dapat silang bigyan ng bagyan ng ayuda ng gobyernong Bangag para hindi na sila umasa sa inyo. Which is yan naman talaga ang dilema nating mga Pilipino. Kaya tayo nagpapadala ng pera sa Pilipinas dahil ang ibang mga kamag-anak natin walang ganong opportunity na makapaghanap buhay dahil nga instead na yung pera ng gobyerno ay ilaan para sa mga development projects or mga livelihood programs, ay hindi nila nilalaan, kundi ninanakaw nila at kumukuha sila ng kaperangkot na pang-ayuda para bilhin ang boto ninyo. Okay? So, back to zero remittance, gusto ko lang magbigay ng reaction dito, okay, sa mga bangag. Nakakatawa talaga sila. Unahin natin si Enrile. Okay? Hindi pa ba kukunin ng lupa yan? Ang haba ng ng ini-enjoy niyang buhay at the expense of Filipino people. Ngayon, I believe ito, ang sabi ng Julol na ito. Ang sabi ng Julol, okay, tungkol sa, okay, ang sabi niya, yan really patungkol sa zero remittance. Karapatan po ito ng OFW at mga katulad ko na nagbibigay ng tulong. Alam niyo naman yan, random people ay nagbibigay tayo pa konti-konti. Karapatan namin kung magpapadala ba kami o hindi. Wala namang batas na nagsabi na dapat araw-araw, every other day, every week o every month, magpadala ka ng pera. As OFW, kunyari ako, pwede ko namang ipunin ang pera ko at bibit-bitin ko na lang pag-uwi ko. But dito ngayon sa babasahin ko, sa sinabi ni Enrile, sabi niya, this is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of the advice to our OFWs. Wala pong nag-advise sa amin na politiko. Kahit ako noon dati nanawagan na rin ako ng ganito, di ba? Walang nag-advise. Kusa namin yung collective, kung ang bangag na gobyerno ay may collective effort para kidnapin ang Pangulong Duterte, kaming Filipinos abroad ay meron din kaming collective effort para, di ba, ipakita ang aming protesta sa pamamagitan ng pag-hold muna ng aming mga remittances. Okay? Basahin natin ang sinabi ni Enrile. May panakot kasi. Sabi niya, as I said before, for every action, there is always a possible counteraction. Sanay talaga silang manakot. Karapatan natin yan. Puwersahan ba ang pagpapadala ng pera sa ating mga palangga sa Pilipinas? Hindi po yan puwersahan. Diba? Ang ibang dyan siguro, iniipon nyo ang inyong mga pera, nagpapadala kayo quarterly, every 6 months or whatever. It's your choice.
Imagine nyo mga kababayan, pati yung ating kalayaan kung kailan o kailan natin i-hold ang ating pagpapadala ay pinanghihimasukan ng mga bangag. Now, ang sabi niya, enrilling, hindi pa nakukuha ng lupa. Alright, sabi niya, okay, sabi ng Julul, nasa na yun? Okay, sabi niya, as I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Nakita ninyo? But the targeting OFW, maliwanag pa sa sikat ng araw na tinatakot na po ang mga OFW na kapag sumunod sa panawagan na huwag munang magpadala from March 28 to April 4 ay gagawa ng hakbang ang Kongreso para para bawiin yung mga tax o isuspendihin ang mga tax privileges ng OFW na susunod daw sa advice. Anyway, hindi porket ang isang OFW na hindi nagpadala noong March 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, ang ibig sabihin niya ay sumunod sila sa ating panawagan. Yung iba nga, hindi naman tayo kilala. Diba? Kung lahat, imagine niyo, tatargetin nila lahat ng listahan ng mga OFW sa POAA, kung saan man yung kanilang, yung mga list ng OFW na hindi nagpadala from March 28 to April 4, ay magre-retaliate sila gamit ang kapangyarihan ng Kongreso para bawiin o isuspindihin ang mga pribilehiyo ng OFW retaliation or ganti nila dahil tayo ay nagpuprotesta na wag muna magpadala para ipakita sa gobyerno ni Bangag na marami talagang sumusuporta sa panawagang ito to what? To show support na hindi tama ang ginagawa ng Bangag na administrasyon sa pangidnap kay Pangulong Duterte para ialay ang ulo ni PRRD sa banyaga. Ito yung ating panawagan. Hindi para tumbahin ang ekonomiya ng Pilipinas dahil ang tumutumba sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mismong Bangag dahil sa pagnanakaw nila, sa involvement nila sa smuggling, involvement nila sa kidnapping, at involvement nila sa lahat ng anomalya o pagnanakaw nila. So there's no way na ang OFW, you, na ang dahilan para i-destabilisa or itumba ang ekonomiya ng Pilipinas. Wala kaming kakayahan nun. Ang may kakayahan at patuloy na ginagawa ang buwaka ng inang Marcos Jr., si Lisa Tanas, silang dalawang partner sa kidnapping kay Pangulong Duterte at kay Sheena, kay Distressed Mother, sa pakikipagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr., ng kanyang asawang si Marie Louie Barcelon, ang DFA, ang ISAF, at kung sino-sino pa. Ganito po sila mag-retaliate sa inyo o gumanti, mga OFW kung minamahal. Kasi yung mga Filipino na naka-base na talaga dito sa London, na they are citizen na dito sa mga lugar kung nasaan man sila, ay hindi yan maapektuhan. Pero ang target kayo, OFW, ganito gagantihan kayo at tatanggalin yung mga pribilehiyo na ibinigay ng gobyerno at more on panahon ni Pangulong Duterte ang talagang binigyan kayo ng matamang trato. Now, balikan natin yung sinabi ng Julul. Okay? Alright. Ang sabi pa niya, kapag daw, kung sino man daw ang sumunod sa panawagan na ito, ay pwede nga tayong balikan o, mag-retaliate itong kongreso na ito, mga kongreso. Sabi pa ni Enrile, the OFWs are income tax free on their earnings abroad.
Is it true? Income tax free ba talaga kayo dyan? They do not pay travel taxes? Hindi ba talaga kayo nagbabayad ng travel taxes? Pero alam ko nung Pangulong Duterte, talagang tinanggal yan. Hindi pa ba, sa panahon ni Bangag, sinisingil pa ba kayo o talagang free kayo? Gusto ko lang makita yung mga comment ninyo dyan. Sabi pa niya, in addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. So, panakot ito, ano kakansilin nyo? Lahat ng passport ng OFW na hindi magpapadala sa March 28 up to April 4? Sabi pa niya, Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Ano sabi nito? May travel tax po ako. O, tignan mo. So, fake news to.